Topic natin ngayon tungkol sa relationship sa mag-partner, mag-asawa. Siyempre, gusto natin may partner tayo o kung meron tayong partner, gusto natin maging forever. Meron ako nakita magandang pag-aaral. Meron daw mga senyales na pag meron nitong mga bad signs, malaki ang tsansa na maghihiwalay ang mag-partner. Ayon to sa mga psychology, sa mga researcher. So, 14 bad signs. Kung meron kayo karamihan nito, ayon sa pag-aaral, may 90% chance na maghihiwalay yung mag-partner. Tapos mamaya, meron tayong mga tips paano maging maayos yung relationship para hindi maghiwalay ang mag-partner. Tingnan natin na. So, warning to. Kaya tingnan nyo relationship nyo. Kung meron kayo nitong 14, ingat na. Comment din kayo kung meron kayo nito. Number 1, communication breakdown. Hindi na nag-uusap. Siyempre, pag hindi na nag-uusap yung mag-partner, delikado na yun. Ibig sabihin, nakikita ng mga psychologists, ito yung mga senyales bago pa maghiwalay. Hindi na nag-uusap, number 1. Bawal na bawal yon. Number 2, laging nag-aaway. Tapos yung pag-aaway nila, walang resolution. Hindi naaayos yung away. Nag-away, hindi nagbate, away pa rin. Hindi nag-uusap, mag-uusap man, mag-aaway. Number 2 sign. Number 3, emotional disconnection. Feeling mo hindi ka na connected sa partner mo. So mag-comment kayo dito kung yun na nafe-feel nyo. Emotional disconnection, parang isolated ka na, malungkot ka na, parang hindi na interesado yung isa sa kalusugan mo, 'di ba? Parang hindi na siya concerned sa iyo, parang bahala ka, maulanan ka, mabangga ka. So pag meron ng ganun emotional disconnect, delikado na 'yon. Bad sign 'yon. Number 4, bad sign. Wala nang physical intimacy. Sabihin, wala nang pagsasama, hindi na nagtatalik yung mag-partner. Okay? So malaking bad sign yon kasi sabihin ayaw na sa iyo, hindi mo alam bakit. 'Di ba? Hindi mo alam bakit. Meron bang iba? Hindi natin sure. Number 5 bad sign na pwedeng maghiwalay mag-partner, problema sa financial struggle. Yan na nakita nila, matindi daw pag nag-aaway na sa pera, kulang sa pera, yung isa daw magastos, isa may utang, iba-iba ang gusto gawin sa pera. Yan, medyo tagilid yan sa mag-asawa. Number 6, infidelity. So either may babae yung isa, may lalaki yung isa, so meron na ibang partner, cheating na. Yung iba naman naaayos, pero pag infidelity, malaking puntos na against yun eh. Number 7, bad sign, ayon sa psychologist, bago maghiwalay ang mag-partner, substance abuse. Ibig sabihin, yung isa either alcoholic na siya, nagdodroga yung isa, o addicted kung saan-saan, pwede na umabot sa hiwalayan. Number 8, ito malaking bad sign, itong number 8, violence and abuse. Okay? Pwedeng binubugbog, physical abuse. Pwedeng mental abuse, emotional abuse, di ba? Psychological abuse. So, dangerous to. Kailangan kumonsulta na kayo either sa professional o baka sa police na dapat to o hiwalay na dapat kung nabubugbog ka na. Number 9, ito lack of shared goals. Ibig sabihin, yung layunin mo sa buhay, hindi pareho sa layunin niya. So, iba ang gusto niya sa buhay niya. Iba ang gusto mo sa buhay mo. Yan ang mahirap. Diba? Iba yung pinupuntahan ng buhay niya. Pag tumatanda na, ikaw iba naman. So, pwede talaga kayo maghiwalay. Baka makahanap siya ng ibang taong shared goals niya eh. Number 10, unresolved past issue. Meron kayong away dati, nung luma pa, na paulit-ulit na ulit. Laging may away, baka sa mother-in-law, sa nanay nung isa, sa tatay nung isa, puro sisihan. Ulit ng ulit, walang katapusan na lumang issue. Okay? Nagkakainisan. Number 11, walang support system. Ibig sabihin, yung lalaki o baka minsan yung babae, walang mapaghingahan ng sama ng loob.
wala siyang support system within the family, within the marriage, kaya baka biglang umalis na lang. Number 12, kung ayaw humingi ng tulong yung magpartner. Let's say nag-aaway na, hindi pumunta sa pari nila, sa pastor nila, sa marriage counselor o sa professional help, ayaw na humingi ng tulong, mahirap na yan. Number 13 out of 14 bad signs, contempt and disrespect. Wala nang respeto. So, lagi nang galit, lagi nang nangiinsulto, lagi na nagsesermon, very toxic na. Hindi na na-appreciate gawa ng isa, wala nang respeto. So, mahirap na yung gano'n. And number 14, different values. Iba na yung value mo sa buhay. Ibig sabihin, baka sa paniniwala nyo, iba na kayo. Iba relihiyon niya, iba relihiyon mo. Yung pamilya niya, pamilya mo, away na. Iba lifestyle niya, iba lifestyle mo. So, ibig sabihin ko lang po, kung meron kayo nitong 14 na bad signs, mag-ingat kasi baka maghiwalay kayo mag-partner, magtuloy-tuloy. Pero kung konti lang naman to, baka pwede pa maayos. Okay? So, ano naman gagawin natin para ma-resolve ito? Diba? Kailangan, una-una, makita natin ito yung problema. So, paano ma-resolve? To stay together. Okay? Number 1, ito naman tips ko lang para hindi maghiwalay. Pero minsan naman, may mga couple, let's say, binubugbog na talagang wala ng pag-asa, okay rin naman maghiwalay. Baka minsan better pa yon, di ba? Pero yung mga gusto pa rin mag-stay at gusto mo na subukan, ito yung mga tips natin. 1 to 9. Number 1, pwede kayong mag-commit kahit nag-aaway na ang paghihiwalay is not an option. Parang linaw agad. O pwede tayong magsigawan, mag-awayan, magbatuhan, pero walang hiwalayan. In the end, forever pa rin, di ba? Isipin nyo na lang ano downside ng paghihiwalay. Kawawa yung bata, masirap ulit mag-umpisa, di ba? Yung mga ganyan. So, pwede mo agad i-commit na away tayo pero hindi tayo maghihiwalay. Aayusin natin. Number 2, forgive quickly. Dapat mabilis magpatawad. Diba? Mas maganda nga bago matulog magpatawad na. Dapat marunong kayo mag-apologize. Be willing to apologize. Number 3, honor and respect your partner. Okay? Isipin nyo na lang ano yung mga magagandang panahon dati, di ba? Bakit mo nagustuhan nung bata pa, nung payat pa. So, honor and respect your partner. Number 4, communication. Communicate regularly. Mag-usap na mag-usap. Pwede mo sabihin itong problema, syempre, gulong ng buhay, di ba? Gulong ng palad. Part of growth and learning yung nangyayari. Number 5, share financial expectations. Dapat parehong goal nyo sa pera. Nag-iipon kayo, ano ang gagawin? Ano ang bibilhin? Bibigay ba sa future ng anak? Sa pag-aral ng anak? Saan ilalagay ang pera? Pag pareho ang goal nyo, ay pareho kayo magsisikap. Diba? Number 6, give each other space. Huwag mo i-control yung isa. Parang bigyan mo ng pahinga na kung gusto niya magsarili sandali, para makalabas ng stress. Kailangan niya maglakad-lakad mag-isa. Number 7, maganda may date night. May date pa rin kayo kahit matagal na kayo magkasama. Number 8, kalusugan mahalaga. Dapat healthy kayong dalawa. Exercise, lakad, healthy foods. Ibig sabihin, parehong healthy. Kasi kung may sakit, na dun yung problema. Oras na may sakit na yung isa, alam ko, yung iba, yung babae, pag nagkaroon ng matinding sakit, iiwan agad ng partner yan, di ba? Magtitiis ba yan na may malalang sakit? So, work on wellness and health para matibay ang pagsasama. Kaya nga, in sickness and in health ang sinasabi. And lastly, number 9, kailangan ng professional help. Okay? Pag talagang hindi na kaya, kumausap sa kamag-anak na mag-mediator para kahit papano maayos yung problema. Kaya pinakamaganda rin, hindi makita ng mga bata. Di ba? Kasi pa nakita ng mga bata, lalo lang dadagdag yung gulo. Sana po nakatulong to. Sa akin, very interesting. 14 bad signs na pag meron kayo marami niyan, comment po kayo kung ilan sa 14 meron kayo. Kung marami kayo niyan, sabi ng mga psychologists,
may 90% chance maghihiwalay yung couple in a few years. So, sana maayos natin to habang maaga pa para sa pamilya, para sa happiness po ninyo. Salamat po.